Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 20, 2025 at tayo po ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 18 verses 1 to 10. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito. At ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka. Kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandun po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay ating pinagninilayan ang isa sa mga kwento sa aklat ng Genesis, sa kwento ng buhay, pananampalataya, buhay ng punong-puno ng pagpapala mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Abraham. Si Abraham sa puntong ito ay may edad na. Yung pangako ng Diyos na ang kanyang lahi ay pararamihin, kasing dami ng bituin sa kalangitan, kasing dami ng buhangin sa karagatan. At ganoon, at talagang napakahabang panahon na naghihintay si Abraham sa katuparan ng pangakong ito. Pero ganoon pa man, ang isang magandang bagay na makita natin dito ay yung kanya pong ginawang hospitality dito sa kanyang mga bisita, na ito ay kanyang pinaglingkuran, pinaghandaan, at talagang yung labis-labis na kanyang pag-aaruga o pag-iintindi. Ganyan yung hospitality na ipinamalas ni Abraham. Kung kaya't matapos nga ito, at mahalaga din, nasabi dito habang sila ay kumakain, si Abraham ay hindi umalis sa kanilang piling at talagang pinagsisilbihan niya at pinaramdam yung pagiging hospitable, na mas maging komportable ang kanyang mga bisita. At dahil nga dito, siya ay pinagpala. Kaya yung pangako na sinasabing sa susunod na taon, ganito ring petsa, ay meron na silang anak. So maganda po, na sa puntong ito ay pagnilayan din natin, dahil madalas tayo ay humihingi ng biyaya sa Diyos, pero tayo ba ay marunong magbahagi ng ating biyaya nang hindi nagbibilang? Magandang bahagi kasi yun, na kung magbibigay ka, talagang magbigay ka ng bukal sa kalooban, nang hindi naghihintay nga ng kapalit, dahil kung ikaw ay nagbibigay at naghahanap ka ng kapalit, hindi talaga yon tanda ng pagiging generous o hospitable, kasi yun ay tanda ng pagiging investor, o sabihin natin dahil nga nag-i-invest ka, umaasa ka na magkakaroon ng something in return. Pero
muli, no, ang kabutihang ating ibinabahagi, ang biyaya na ating ibinibigay, yan naman talaga ay pinapalitan ng Diyos ng higit pa sa ating naipamigay o naibahagi na. Kaya sikapin natin na tayo rin, huwag tayong maging mapagbilang, huwag tayong magbigay dahil lamang gusto natin pagpalain tayo. Kundi magbigay tayo dahil yun ang nararapat. At yun din ay isang tanda ng ating pagpapasalamat sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.